Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, my galamayng adlaw ka natong tanan og welcome sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, my gala. Yes, my gala, no? Kamusta mo diha, mga gala, na after your long vacation, no? O, nato si kaduhang pan, mga gala, no? Back to normal na kita, kagahapon pa, Lunes pa, mga gala. Back to normal na kita. So, anyways, mga gala, no? Kumusta nyo palibot diya? Giulan na ba mo? No? Kung wala po giulan, mga gala, basigi kuan na mo diha, no? Sita ka na? Sabi na, giulan, sa ba na? Anyways, mga gala, ingat-ingat lang mo diha, mga gala, kanabata Intertropical Convergence Zone, butyag sa ito ang pag-asa, mga gala, no? And of course, mga gala, no? Everyday, mga gala, karong panahon na. Aside sa payo ngayon yung dalhon, mga gala, no? Magtala po dapat mo kaning
Sudanan sa tubig, mga gala. Inom, permintig tubig. Okay. Ay, grabe makakuan, ganun, makaluyang, kainit karon mga igala. Ay, well, summer naman dyan siya mga igala, no? So, well, anyways, mga igala, dinita sa tuwang hisgutanan, no? Mga igala, una na dream mga igala, no? Ang atong hisgutanan mga igala about sa mga solo parents mga igala, no? Kay tungod, doon na yung mga kuan karon, no? Ay, okay. No, doon ay activity karon mga igala, no, atong Department of Social Welfare and Development mga igala with regards sa tuwang kining mga solo parents mga igala, no, nga gusto nila iparehistro nga. It's because of kanilang expanded Solo Parents Act mga igala, no. So gusto nila mga igala nga magparehistro na magkuha og kon mga igala, no, magkuha og kani Solo Parents Identification Card mga igala, no, aron nga na yung mga ma-avail po mga igala, no. Actually mga igala, isa sa mga benefit ani mga igala, no, in general in general, wala pala po itong mga kan mga igala, katong 7 days nga 7 days nga mga nga parental leave, no, kung nabay problema mga igala. But anyways mga igala, di ata maglangan, no, ato na paminahon mga igala ang ato ang mga taga DSWD mga igala with regards sa aning with regards sa aning pagaymo nilang aktibidad mga igala. Okay, paminaw na to mga igala ang taga ni lusudan ni di kita taga kanang ang Social Welfare Officer 4 o ang Women and Solo Parent Focal Person mga igala sa Department of Social Welfare and Development mga igala na si Ma'am Sherlyn Concobierta mga igala, no. Paminaw na to mga igala, no. Actually mga igala, yan ang gibutyag kagahapon, no, sa gipahigayong kapihan sa bagong kapihan sa Davao mga igala sa SM City Annex mga igala kagahapon. Paminaw na to. Okay, so this year's theme is Solo Parent Rehistrado, tiyak sa gobyerno, tiyak na suportado. So this means na tanan gyud mga solo parent kinahanglan gyud na magpa-register. So kato siya, amo gyud ginauhag ang mga solo parent na wala pa naka-register to go to your CSWDO or the City Social Welfare and Development Office, or if naamon sa munisipyo, maadto mo sa municipality Social Welfare and Development Office para mangayo mo sa requirements o mahatagan mo orientation unsa man ang kabahin aning RA 1186 standard expanded Solo Parent Welfare Act. So our activities for this Solo Parent celebration, so in partnership po ni sa sa SM Lanang, so we will have our Solo Parent Help Desk. So for those na near sa SM Lanang, you can go there and pwede mo mangutana dito kabahin sa Solo Parent Program, and of course yung mga benefits po as solo parent. So kato siya, mo na siya ang amo ang kina-schedule, and April today nag-start, and up to tomorrow si DSWD ang mo lingkod for the Solo Parent Help Desk. And of course on April 23 si CSWDO Davao City po na naka-schedule na mo lingkod po sa atong help desk. And lastly, on April 24, si PhilHealth po na ito ang invite no nga mo lingkod po dito sa atong Solo Parent Information Desk. So kato siya, if namin inquiry po sa kato nga mga ahensya, you can feel free to go there na ara sa may SM Lanang nga food hall. So narami dito sa pilit sa may entrance. So that's all. Thank you. Ma'am Candelaria, may add pa kayo ng mga activities. And also, ano yung gifts nung expanded na or ng benefits na para bakit din ako pa-register? Okay. So mo na siya nga ginauhag gid namo no nga magpa-register gid ang atong mga solo parent because para gyud maka-avail mo sa benefits. So number one, ang iyong benefits ani is of working mo or empleyado mo nga solo parent, maka-avail mo sa 7 days parental leave. So you can file there sa inyong kuasa mo na narbaho. And napod kay mga lain na itong ahensya no nga naga-provide food o assistance kabahin para sa mga solo parent. Isa na dito si PhilHealth. So naa sila yung mga programs and services food para sa solo parent.
And of course, ang atong DepEd Child and TESDA, if naamoy anak na nag-eskwela po and you wish to apply for the scholarship program, so sila po na mong hatag po benefits para anak. And of course, napod kay gusto tawag ani kani sa dollar po, napod sila sa ilaha po mag-inquire for the flexible working schedule. And kato siya sa DOH, na po ang ilang guidelines for the solo parent booklet. And karon po, no, ang ako pong ikuan, yung kani pong additional benefits na to nga 1,000 sa solo parent subsidy for the qualified lang yun ni nga solo parent. So, dili tanan, maka-avail og 1,000 na solo parent. And depende po siya sa availability of the funds sa LGU. So kato siya, ang qualified lang po na maka-avail ani 1,000 is for those solo parent po na mga say tawagan indigent or ilahang income is minimum wage. So kung pila ang minimum sa inyong area, mangutana lang mo kay kamo ang qualified ni Anya. And of course, if dili dapat mo recipient sa mga government programs, for example, if Corpus beneficiary na mo, you can apply for the solo parent identification card but you cannot avail the 1,000. So ako nagkaroon no nga dili gyud tanan solo parent ang maka-avail ni Ani. And kato po sa lapel na booklet ako ang lisod. So katong na ay anak na 6 years old pababa and the income po mo og annual na 250,000, kamura po ang pwede maka-avail. So for those empleyado po na mga solo parent na sa ikaw na, ang ilahang sweldo is 250,000 above. Ang inyo lang yung ma-avail ani is ang 7 days parental leave only. So, mato siya ang akong gihatag yung emphasis mo sa ato ang benefits for the solo parent. So, mo to mga igala, no? Ang kuwan na ganda na, ato na hisgutan mga igala, no? Further mga igala, so, musunod na adlaw mga igala. Pero katugi ko niya nga, na ay 1,000 nga kuan may actually pare ni sa mga kuano katong mga dili igo ang income mga higala or katong mga indigent mga higala. So indigent siya mga higala no nga dili siya dapat indigent nga dili sila nga igo-igo lang kita no. Of course dapat ingana dapat ang pagkuan nato no. So ingana dapat ato ang paghatag og ayuda mga higala katong sa mga nanginahanglan dili katong mga embot, ewan. Ay, nako, no. Kaya na ba mga solo parent ba mga higala nga kuan nang igo-igo yung kita gin mga higala. Well, solo parent gani, di ba? Kaya mga amahan mga higala. Ang luwi ani mga higala. So, ang kuan kaning mga unsa ni katong mga mama nga gibiyaan mga higala no nga solo nga ginakuan mga higala. Kinatiman nila lahang mga anak, no. So, gagmay ra ka na hinatagan mga higala pero grabe pang pag-flex-flex silang motor ng ubang mga responsabling amahan diha mga higala nga murag nangiti. No? Ay nako. Anyways mga higala, balik ito man lang sa importante pahinumdum ni ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga higala. Anyways, mga higala, din dito sa itong mga issues sa itong palibot, mga higala. No? Kung asa, mga higala, din na ito makuha na, no? At actually, dayag naman no, sa tanang mga social media platforms, mga higala. About aning kagubot nga nitabo sa kooperatiba sa Agdang Multipurpose Cooperative mga higala no between sa actually na mo sila dugay na sila nga na ay kuandra no na ay issue sa sulod mga higala pero mas na kuan lang mas na kumbaga ba na nibuto lang siya mga higala nga issue ngadto sa publiko mga higala imbis kato mga member lang human ato na himong kuan ransak mga higala nga nahitabo no sumala pa sa kaning kuno interim na mga officials and of employees sa mga kooperatiba mga higala which is abot daghan kay sila issue mga higala no nya naman day TRO daw no so ay siya mga higala no ambot ay sa kwarta kay hisgutan gyud mga higala makagubot jud But anyways, may higala gipaklaro na no, sa incumbent mga higala, incumbent na general manager sa tuang kuan mga higala no. Kato to mga issue mga higala no
nga dapat masayran sa tuang katawhan. So, or especially sa membro, no? Kaya sila ilahaning kwarta eh. Issue ni sila ang kwarta, silang kooperatiba mga igala. So, yata maglangan mga igala, ato paminaw, no? Ang himong tubag, no? Actually, kinagpa-presscon mong ang pikas po, ang kwado mga igala. Ang interim official mga igala, no? Last week. So, muna yung tubag kagahapon sa incumbent na general manager sa Aglaw Multipurpose Cooperative nga si Michael John Gistopa mga igala, no? So, anyways mga igala, siya na ang magpaliwanag. Paminaw na to. Certification sa interim officers human sa SRA 2024. Kinsa pa'y pwede na itong tubag yan? GM? Okay. Good afternoon to everyone sa tanang media na nakaroon. Salamat sa pag-acto ninyo sa pagtambong para for neutral na disposition aning ang mga issue. At least madungog ninyo ang mga side. So, mao na ako ang ginasundan always ikan pa sa law school that our law is along that here before it condemns. So, mao yun ay always nga matunan ako nga always nga bumabutang sa ako that you are not allowed to judge a person because our law here in the Philippines is a law that here before it condemns. So, sa first issue nga gituki, mo po na ang first issue nga gidiscuss ni Attorney Malaki, ang ilahang General Manager Interim sa iyahang press conference last week na after sa ilang SRA nakurom man daw according sa ilaha. Mo nang reason nga na ako'y mga ipanglatag ng mga documents. Although ako wala to be is part, but it was my training before sa law school to adduce evidence because kanang istorya ng motibo is subject for publication. Susceptible for publication. Ibig sabihin, pwede mo istorya lang, pasubraan, pakulangan, dungagan, but ako, I am trained to adduce documentary evidence, the highest order of evidence, in order to support all my statements. I do not utter statements without any backup of documentary evidence. In the order of evidence, documentary evidence is the highest order. Why? Because once it is printed, the probative value will not diminish. Nagay kasabihan that the pink is ink is better than the sharpest memory. Why? Because oral testimony or oral accusations is subject for fabrication, but documentary evidence will not loosen their probative value. Ang iyang first na issue, naghuman sila ng SRA, nagturong kuno, yadto sila dire. Gipugnan daw sa incumbent management, sa general manager nga ako o ang ako ang board of directors. Niyari sila after sa ilang SRA last year. Dala nila ang NBI o police. Kaya nangayaw sila assistance. Giatubang sila sa muang legal counsel nga si Attorney Jeep Cabajo. Butang lang mo sa imuhang common sense na ay NBI, na ay police. You are kanang nagpalaban mo ng assistance. Tapos mo, nagipugna na mo. Nanong wala man mo kasulod, mo may dako nga question. Why? Because you are only armed with a Xerox copy of a certification from the CDA. Mo na first issue nga giingon ni Sir Randy. A mere Xerox copy of a certification do not possess a probative value unless it is certified
and authenticated mismo sa nag-issue sa certificate the CDA. Pero wala na siya nahitabo. Pila ka buok lawyers nga nangadto diri, attorney Galleros, attorney sa patong si attorney Laroder, including attorney Baganihan, daghang mga abogado o NBI o pulis nga niadto diri atong taknaa after sa ilang SRA dito sa San Pedro Gym. Isa lang, common sense lang na. You don't need to be A2an. Common sense lang, anong di mo kasulod. Ang inyong accusations, gipugnan mo na mo. Wala na mo gipasulod. Why? Nganong wa man mo back up sa police o sa NBI? Because the police authority and the NBI, dili po na sila mo attract ka o illegal. The fact nga wala mo isakto nga documents, walay shield sa ilahang nga mo mutabon sa ilahang actions legally. Wala sila blanket authority nga mupasok diri mo assist sa inyo ang mupasok mo diri kay tungod wala illegal ang inyo gibuhat nga assembly. That's the very reason nga nung wala mo kasulod dili kay tungod kay gipugnan mo na mo. Of course na ang reason o ang defense nga mupugong ni kay tungod mo aning property as the legal management authorized by the law to protect the property of the cooperative and preserve its assets. Normal nga among dipensaan. Pero kung naamoy gipakita lang atong taknaan na legal document to enter our premises, walay problema. Anytime pasudlon mo na mo, especially nga naamoy dala nga NBI o police. Gihulga-hulga pa ko ninyo nga dakpon kus police o NBI. Wala tama. Wala gani mo warrant of arrest para sa kuha tapos ginawon ko ninyo. So, I hope na masabtan ninyo nga ana ang sakto basti common sense lang inyong gamiton. Kay kung gustuhon ninyo nga lusubon ni diri, musulod mo, nabuhat unta ninyo atong taknaa kung arm lang mo og legal nga dokumento. Na ay gibuhat ang interim officers and employees. Kaya kung di man sila kasulod, dire sa head office o sa ilang gibuhat, naman na sa Facebook account, especially sa akong Facebook account, gipang ransak nila during breaking dawn, kadlawon ang branches. Ilang took over nila 19 branches. Karon ang ilahang ingon kay ilaha dong balay, ilaha dong sudlon, ilaha dong bukon. Karon nasuko sila kay nigawas ang TRO. Amo silang gipapahawa. Kung gisurrender pud nila na peacefully, wala may problema. Kay unsay gisulat sa TRO, naman jud ko yung TRO dili nga gibuhitan. Maski manggog ka ng mga squatter, dili na to pwede papahawaon nga basta-basta lang. Kaya we do not take the law into our own hand. O gisulti ni Attorney Malaki. Dili dapat ibutang ang balaod sa kamo. Pero sa ilang ibuhat, during kadlawon, ilahang ginabungkag ang mga salamin sa ang mga buildings kada branches, especially sa outside branches of within Davao. 19 ka branches ang ilang gisulod without any legal orders. Pero unsay among gibuhat, wala mi nilihok, wala mi ni-move. Kay gusto na mo legal ang amo ang pagsulod always. Mo nang nagpaabot ni og restraining order from the court para mapahawa sila. Unsay gibutang sa TRO? The TRO was addressed to them. It does not need a sheriff to implement. Because the TRO directs the interim BOD. Tagaan ta mo kopya ani. Tagaan ta mo. Public document man. Later. Address restraining the interim BOD, interim general manager, the other interim officers from discharging their functions. Ito may ibig sabihin na sila ang giorderan sa TRO nga the only
sole exclusive management who can run the Agdao Co-op, the name of Agdao Co-op is only the incumbent, restraining the interim. Sole and exclusive management of the incumbent to the exclusion of the others. Only the sole SOLE, the incumbent management who can run and use the name of Agdao Co-op. Mo na gisulat sa TRO. That's the reason why ipapahawa na mo sila. Because the TRO mismo address to the interim, restraining them from operating under the name of Agdao Co-op. Pero unsa ilang ipangbuhat, giransak pa nila pati ang amuang Butuan branch through a CEO memorandum from Attorney Malaki, General Manager sa interim, amounting to 1.5 million. Unsa akong evidence? There is a system record sa Butuan. Ihatag na ko sa inyo haon niya. Ang nag-process dito si Lovely Caliope. Ang ilahang teller. Ang nag-verify si Ako Rodilin. That indeed there was a transfer of fund. Transfer of fund or fund transfer usually kanang sa bangko na siya, bangko pa. But in this case, para na i-depensa ang katong teller o accounting na nag-process aning 1.5 million cash na nasa vault sa AMPC Butuan branch, there was a CEO memorandum. CEO memorandum number 2024-06-006. Description, pinaka-system mangguta, computerized generated na siya. Tanan transaction, magawas, masulod na ko, pagi na record yun na nato, kaya kung natin for transparency purposes. Description, to record fund transfer of cash to Ronnie Subridilla, kama, Andy Brian T. Isnardo, kama, and Lawrence Rasiles, as per attached CEO memorandum, number 2024-06-006. Ang pangutana, asa nila gidala ng kwartaha, 1.5 million cash, including all collections during their takeover prior sa release sa TRO. Ilamang giransak, 19 ka-branches. Almost 3 months sila nagdumala. Asa nila gipamutang ang kwarta. There was a CEO memorandum again from Attorney Alexander Malaki. I will give you a copy also later. Bank name, CEO memorandum number 2024-08-065. So ganiya, 01 man to, 066 kaning 065. All branch managers and officers in charge from interim general manager, temporary depository bank during transition period, date August 28, 2024. Bank name, Metro Bank. Under what account name? Consolidated Cooperative Bank. Unsa maning Consolidated Cooperative Bank? Ang Consolidated Cooperative Bank is a sister company of a CISP Insurance. The CISP Insurance, na diha nagtrabaho ang ilahang regional manager na si Mr. Samantila. Si Mr. Samantila is their one of the interim board of directors. Kung sa may inyong nakita, it's a very clear conflict of interest. Why? Kung dili mo ibutang sa Consolidated Cooperative Bank ang kwarta sa Agdao Co-op, so kinsay mag-benefit ang CISP. Kinsa pud ang mag-benefit from CISP?
si Mr. Samantila as regional manager. Okay? I will give you every copy of this. Why sa Consolidated Cooperative Bank, nakwarta man na siya sa Agdao Cooperative. Kabalo siguro sila nga mugawas sa among TRO o pamawiho na mo ang mga kwarta nga ilang illegally collected. Ilang gibutang sa pangalan sa Consolidated Cooperative Bank para by the time nga mag-withdraw me, we will be denied access. Why? Because it is not under the name of Agdao Cooperative. Unsa ang kaso, kwarta sa Agdao Coop, gibalhin sa Consolidated Cooperative Bank. Plain and simple, that's theft. Kwarta sa Agdao Coop, gibalhin mo sa name sa Consolidated Cooperative Bank. Kwarta ba na? Collection ba na? Deposits ba na? Kanang mga kwartaha sa Agdao Co-op members? Yes. Pero anong dili sa Agdao Co-op nga pangalan, nga account name? Nanong dito sa Consolidated Cooperative Bank? This is a CEO memorandum. O sa among gibuhan. To validate the CEO memorandum, nangadto mi sa one cooperative bank or the Consolidated Cooperative Bank. Diha sa Digos. Diha sa Digos. Among givalidate, di sila muhatag o statement of account. For the sole reason that we are not the signatories and the account name was not under Agdao Multipurpose Cooperative. It was confirmed nga naadyo'y deposit dito nga nahitabo transactions. Pero pagawas sa TRO, ilan na dong ihunong ang transactions na ginahimo sa mga interim. So, mo ito mga igala, no? Ang pahayag, no? Sa incumbent na general manager sa Agdao Multipurpose Cooperative mga igala, nga si Sir Michael John Gistopa mga igala, no? So, well, sa PICAS ako, kaya walang tag-iimbitad sa PICAS mga igala, no? Abri ang among linya mga igala, no? Sabi ko sa mga sa inyong side with regards sa anak mga igala, no? So, lisod po kayo po mga igala, kung mo komentaryo tayo, ilaham ng problema. No, pero mo na ilahang pahayag kagahapon po, no? So, well, ato anang pa, no? Ipakita man yun, sa TRO mga igala, nasa yung likod, no? So, kana mga igala, di lang kung maglabot-labot. Di lang maglabot. Di mo siya maglabot-labot. Problema mo na dapat ninyo good, no? Na nigawas tungod sa mga aksyon nga nahitabo, no? Nga nanay na involved nga involved ninyo nanda sa social media. Dapat ma-resolve na, no? Kay ang luoy diha mga katambayan, no? Sa tinuod lang, ang luoy diha ang miyembro. Kailangan ng kwarta na diha, no? Kailangan ng kwarta ang nadiha mga igala, no? And sayang po kayo po, no? Kung tungod sa kagubot mga igala, no? Masin inog makuha, no? Actually, I believe mga igala, di man ginamawagan ng kooperatiba mga igala. Di man dyan na siya mawagin mga igala. Pero ang mga ang mga butang inyong nakabot tungod sa tungod sa inyong inyong ipaghirapan, ay ninyo pabutang nga mawala gina siya, no? So I think kung now I dispute in terms of corruption, dalhalin niyo sa korte, ayo sa social media, no? Kay basig mo na dahilan mga miyembro sa AMPC mga igala nga mawad anong salig yung mga miyembro mang-withdraw hinoon. Sayang inyong ipaghirapan para lang ma-establish niya nga cooperative. Anyways, may galaw na tayong oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may galaw kayong kaban Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hantod sulod usab, daghang salamat ug mayong adlaw anana sa pikas niya ang balitang pambansa.